Ito pong what bothers me is itong naging Quadcom hearing last week wherein more than about 20 of them were invited but just a handful came. And umamin po sila na talagang sila po ay pinadala ng China, all expenses paid, accommodations, airfare, I'm sure pati yung pinakain, baka pa nga mayroon pa silang allowance and all that. Is this something that is regularly done by China? And is it only to the, only Filipinos, or do they invite different nations, especially yung mga may dispute, no, yung nakikipag-away like Vietnam, ang Malaysia, ang Brunei. Ano yung pagkaalam po ninyo dito sa mga state-sponsored na mga seminars? And ano po ang kapalit po niyan para sa mga nagpunta? Ayan ho yung tinatawag ng People's Liberation Army po na cognitive warfare. Nagagamitin nyo ho yung kumbaga disinformation. Hindi na ho ginagamit yung term na fake news. Because fake news is an oxymoron. Kasi hindi mo natin sabihin, ang news dapat reflects facts, pero hindi ho dapat yan fake. So ang term na natin, disinformation. Yeah. So part 2 talaga yan, no? Kumbaga, part and parcel ho ng kumbaga strategy ho ngayon ng People's Liberation Army, at tinatawag ho nila dyan, information to intelligentize warfare. Information to intelligence. intelligence. Hindi kayo gagamit ng kinetic o talagang dahas, gagamitin nyo ho yung kumbaga information or disinformation, gagamit ho kayo ng AI para ho talaga masira ho yung national moral ng isang bansa. Hindi ang talaga hong target ho talaga nila, no, talagang nakafocus sila sa Taiwan. Kasi alam naman ho natin yung kumbaga hidwaan ng China at Taiwan, gusto sakupin ng China and Taiwan, no, na napakalapit ho sa ating Pilipinas. So ginamit ho nila to, ginagamit ho nila, lalo na ho kasi yung administrasyon ho sa Taiwan, yung Democratic Progressive Party, sa tingin ng China ho, nag-gear towards independence. So talagang doon na nila tinutukan tong cognitive warfare na to, lalo na ho nagkaroon sila ng election last year. Taiwan. Pero despite ho na talagang pinipaint ho nila na magkakagera pag nanalo ho yung Democratic Progressive Party na pro-independence to, na kung lahat ng kumbaga binato nila sa Democratic Progressive Party, nanalo pa rin ho yung kandidato ho. So ginagamit ho nila to sa Taiwan at ngayon ginagamit po nila sa atin. So nabalitaan ko nga ho yung madami ho dyan sa mga vloggers na ho dyan, mga retired professionals, karamihan ho dyan, medical doctors, so, na talagang wala namang ginagawa dahil retired na ho, pumupunta na lang sa Facebook. Pero bakit ho sila nagiging knowledgeable sa geopolitics? Tapos lahat ho ng sinasabi nila, pare-pareho, at hindi lang ho pare-pareho, tugma ho doon sa diskurso ng mga Chino po. Ayun. Pareho yung slant. So, yan. Makikita ho natin. No? Maaari ho yan. Tatanungin nyo ko, yung nangyayari ho dito sa Pilipinas, parang nangyayari sa Taiwan na talagang tinatawag nating cognitive warfare. Kumbaga, ika nga ho sa sinasabi ho nung kanilang military philosopher, no, sa tinatawag nilang period of the war in states, si Sun Tzu, Art of War, to win without actually fighting. Yeah. Okay. So, Professor, kasi alam na to ilang taon na pinag-uusapan ito at hindi ito unique sa Pilipinas. Na China talaga, meron silang binabayaran ng mga influencers. No? Siyempre, sa panahon po natin ngayon, social media is the way to go to spread their propaganda. How do you feel about that? Yan po ba ito, lalo na tayo mga Pilipino talaga, isa sa mga pinakababad na babad po sa internet at social media usage po natin. The fact that even China admits naman na meron silang nasa payroll nila, no, sa US at sa ibang mga bansa, nitong mga social media influencers po natin, vloggers po natin, is that something na, how do you feel about, anong saloobin niyo po doon? Or dapat i-educate na lamang ang mga tao talaga na ihiwalay yung katotohanan dun sa propaganda? Well, historically ho, nagpa-backfire yan eh. No, sa Australia, sa Canada, sa United Kingdom, and of course, ang classic example of the failure of Chinese cognitive warfare is Taiwan. No, lalo ho talagang naging more patriotic and of course, naging more nationalistic yung mga Taiwanese. No, kaya tinitignan na ho ng Communist Party of China
since hindi nag-work yung cognitive warfare nila, yung gray zone operation, baka gamitan na ho nila ng kinetic warfare, yung gumagamit na ho talaga ng dahas. Dahas, Pag gumamit ho talaga ng dahas sa China, sa Taiwan or sa South China Sea, maaari hong acceptance din ho ng mga Chino na cognitive warfare is not really that effective. It's a testing ho, again, yung tinatawag nating national endurance, tinetest din ho ating patriotism, and individually ho, sa bawat Pilipino, it also tests yung ability nila for critical thinking. No? Part yung critical thinking and of course yung elemento ng being a Filipino, being patriotic about yung territory natin and more importantly ho, of nationalism. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.